Kabanata 11 Anastasia's Rage, umalis ka nga sa harapan ko. Pagod na akong tumingin sa mukha mo. Itinuro ni Anastasia ang pinto at sinigawan si Hailey. Ano ang mali? Hindi ka napasaya ng lalaki dahil hindi siya malakas at sapat na fit. Mas mabuting pretuhin mo ako ng ilang asal bago malaman ng lahat ng tao sa kumpanya ang tungkol sa iyong madilim na sikreto. Kung ang balita tungkol dito ay lumabas, magtaka kung paano ka mag-move on sa iyong karera. Hindi nagtagal, nag-dial si Anastasia sa intercom at kinausap si Grace. Halika rito. Pagdating ng kanyang assistant, itinuro ni Anastasia si Hailey, na nakaupo sa sopa, at malamig na sinabi, hindi ko siya bisita. Pakisuyong tingnan siya sa labas ng gusaling ito. Sino ang nagsabing hindi ako? Pumunta dito dahil gusto mong isama ang iyong serbisyo sa pagdidisenyo ng alahas. Umalukip-kip si Hailey, na mayabang na kumilos. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kwintas na suot niya ay nagsisimula ng maagaw ang atensyon ni Anastasia habang ang huli ay dumilat at tumingin sa malapit. Paano ba naman kasi sinusuot ni Hailey ang obra maestra ko? Custom-made ba talaga ang necklace, o peke lang na parang totoo? Mas mabuti pang lumayo ka sa harapan ko bago mo ako asar. Tumayo si Anastasia, hindi magalang na nagsalita kay Hailey. Gayunpaman, nag-react si Hailey na may madilim na tingin sa kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang binubuksan ang pinto. Kakausapin ko ang iyong manager tungkol sa iyong saloobin at siguraduhing matatanggal ka sa opisina. Samantala, natigilan si Grace nang makita niya iyon. Sa una ay akala niya ay bisita nga si Hailey, ngunit napagtanto niya na narito siya upang guluhin si Anastasia. Pagkalabas ni Grace ng opisina, isang hinimok ni Grace ang kanyang superior na gumawa ng isang bagay. Hindi siya dapat magreklamo tungkol sa iyo, Miss Tillman. Pakiusap, pigilan mo siya. Sa bingit ng pagkawala ng kanyang galit, binuksan ni Anastasia ang pinto ng kanyang opisina bago siya sinalubong nang makitang umuungol si Hailey sa bukas na workspace. Sabihin sa boss mo na makipagkita sa akin. Gustong magreklamo tungkol sa iyong designer, Anastasia. Makipag-ugnayan sa kanya bilang isang kliyente, ngunit walang pakundangan niya akong tinanggihan at sinabihan akong umalis sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, tahimik lang na pinapanood ng lahat ng nasa opisina ang kabaliwan ng ginang, na parang nag-e-enjoy sa isang palabas. Hindi nagtagal, huminga ng malalim si Anastasia at naglakad palapit kay Hailey. Anong gusto mo? Ano ang gusto? Gusto mong umalis sa kumpanyang ito. Naikuyom ni Hailey ang kanyang panga at ipinakita ang kanyang masasamang pagkatao. Naubos na ng kanyang galit tungkol sa insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan, si Anastasia ay tuluyang sumuko sa kanyang emosyon. Ang kanyang salpok ay nag-udyok sa kanya na turuan si Hailey ng isang leksyon, kahit na maaaring magdulot iyon ng kanyang trabaho. Bago pa makapag-react si Hailey, itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay sa ere at inihampas ito sa mukha ng una, binigyan siya ng isang malakas na sampal sa pisngi. Ah! Sigaw ni Hailey sa sakit, bumagsak sa lupa. Ako ang iyong kliyente, Anastasia. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang bawat tumatambay sa opisina sa nag-aalalang paraan nang makita nila kung paano sinampal ni Anastasia ang kanyang kliyente. Nawala ba siya sa isip o ano? Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na sampelan ng ganoon ang kliyente niya? Pagmamayari ba ng pamilya niya ang kumpanyang ito o ano? Sa kabilang banda, itinoon ni Anastasia ang kanyang tingin sa kwintas sa leeg ni Hailey, na medyo nakakasilaw sa paningin. Kaya naman, hindi niya inisip ang pagiging totoo ng kwintas at sinira niya ang peking pag-arte ni Hailey sa pamamagitan ng pilit na pagtanggal nito sa kanyang leeg sa sandaling siya ay yumuko. Ah! Napasigaw si Hailey sa takot. Nang sinubukang hilahin ni Anastasia ang kwintas mula sa kanya, si Hailey, na nabigla sa kanyang pagsabog, ay mabilis na hinawakan ang kanyang kamay at tumanggi na hayaan siyang sirain ito. Ito ang paborito kong kwintas. Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon, kaya walang sino man ang maaaring sirain ito. Habang nag-aaway ang dalawang babae sa kwintas, narinig ang malalim na boses ng isang lalaki sa elevator. Tumigil ka, Anastasia. Napaangat ng tingin si Anastasia nang marinig din ni Hailey ang pamilyar na boses.
Habang nasa pisngi ang kamay ay hindi makapaniwalang tumangala si Hailey bago siya natigilan sa nakita niya. Bakit nandito si Elliot? Nang makita ang mahigpit na pagkakahawak ni Anastasia sa kwintas ni Hailey, agad na hinawakan ni Elliot ang palso nito at hinaila ito pataas na may pagkakunot noo sa mukha na halatang nagpapahiwatig na galit siya. Tapos ka na bang manggulo dito? Nang matapos si Elliot sa kanyang pangungusap ay naglakad siya palapit kay Hailey na natigilan sa takot dahil hindi niya inaasahan na magpapakita siya doon at walang ideya na kilala niya si Anastasia. Ay nako, nababaliw na ako. Nang akala niya ay mabubunyag na ang kanyang sikreto, biglang yumuko ang lalaki at nagtanong sa malambing na boses, "Are you okay, Hailey?" Elliot, "It hurts." Nagpakita kaagad si Hailey, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na parang talon sa sandaling iyon. Pagkatapos, mahina siyang sumandal sa mga bisig ni Elliot at nagkunwaring umubo, tinakpan ng palad ang leeg na parang nasuffocate ng masakit. Sa sandaling iyon, naiwan si Anastasia na nakadilat ang mga mata, hindi makapaniwala na magkakilala sina Hailey at Elliot. Bakit ang malumanay na pagtrato ni Elliot sa kanya? Sino sila sa isa't isa? Tingin sa kaalaman ni Anastasia, hindi napigilan ng bawat isa na nakabantay na matakot para sa kanya, sa pag-aakalang ito na ang katapusan ng kanyang karera para sa pagsampal sa kalaguyo ng amo. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Hailey ang pakikipag-ugnayan nina Anastasia at Elliot sa balat ng kanyang maluhan-luhan na mukha, ngunit habang patuloy niyang pinagmamasdan ang malapitan, mas naging masaya siya dahil sigurado siyang walang ideya si Anastasia na nakasama niya si Elliot magdamag. Kaya naman, napagpasyahan niyang wala sa kanila ang nakakaalam na sila ay natulog sa isa't isa ng gabing iyon, na nagpapasalamat na ang swerte ay nasa kanyang panig. "Carry me, Elliot." Inilagay ni Hailey ang braso niya sa balikat ni Elliot, nakakaawang nagmamakaawa sa kanya. Nang mapansin ng lalaki ang sorry ni Hailey at ang namamaga nitong pisngi, binuhat niya ito at naglakad patungo sa elevator. Pagkasara ng pinto ng elevator ay napapikit pa rin si Anastasia. Kaya, hindi makapaniwala na si Hailey ay maaaring maging kasintahan ni Elliot pagkatapos lamang ng 5 taon. Ano pa ang hinihintay mo, Anastasia? Mag-empake ka ng mga gamit mo at umalis ka na dito. Hindi ako makapaniwalang napunta ka sa maling panig ng manliligaw ni President Presgrave, na para bang hindi sapat na masama ang nakakasakit sa isang kliyente. Iyan ay medyo ghosty mo. Lumapit si Alice at kinutya si Anastasia, sa pag-aakalang ang gantimpala ay sa kanya ang maangkin, novel drama. Samantala, huminga ng malalim si Anastasia at nagpasyang maglaan ng ilang oras upang i-proseso ang balita, na tila kakaibang maniwala na si Hailey ay naging manliligaw ni Elliot. Hindi mo nakikita kung gaano kaakit-akit si Hailey sa isang natatanging lalaki tulad ni Elliot. Ang tanging paliwanag ay nabulag ang lalaking ito. Iyon lang siguro ang sagot dito. Kung tutuusin, mas karapat-dapat siya sa ibang tao kaysa sa isang masamang babae tulad ni Hailey. Bumalik si Anastasia sa kanyang opisina na may pagtataka habang isinara ang pinto at hindi na nakakonekta sa mga tsismis sa labas ng kanyang opisina. Samantala, si Elliot ay nakaupo sa sopa sa kanyang opisina habang si Hailey ay nagpupunas ng kanyang luha gamit ang tissue paper at nagbubulungan tungkol sa nangyari kaninang araw na iyon. Si Anastasia ay kaklase ko. She has a bitter history. But, hindi niya akalain na tatanggihan niya ako kapag engaged her, let alone humiliate me. Nung threatened to complain, lumapit siya sa akin at pinuntahan ako, sinakal pa ako gamit ang necklace ko. Tingnan mo ang leeg ko. Pulang-pula na ngayon. Nang mapansin ni Elliot ang pulang marka sa leeg ni Hailey, masasabi ni Elliot kung gaano kahirap si Anastasia sa kanya at nagsimulang i-reframe ang paraan ng pag-unawa niya sa karakter ni Anastasia. Nakiramay sa pagkawala ng kanyang ina sa murang edad at naunawaan din na madalas siyang pinabayaan ng kanyang ama noong bata pa siya, ngunit hindi niya alam na aabot siya hanggang sa tamaan ako. Tinapin ni Hailey ang kanyang mukha, tumutulo ang luha sa katahimikan. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Inalo ni Elliot ang ginang. Kukuha ako ng maghahatid sa iyo pauwi. Paano mo aasikasuhin ang bagay na ito, Elliot? Itatanggal mo ba siya sa trabaho?
Tumingin si Hailey kay Elliot na may luhang mukha, sinusubukang laruin ang pakikiramay ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang vulnerable side. Hindi nagtagal, nag-dial si Elliot sa intercom at sinabi sa kanyang katulong na iuwi si Hailey. Nang tumayo siya mula sa kanyang upuan, hinawakan niya ang manggas ni Elliot at hinimok itong kumilos laban kay Anastasia. Elliot, hindi ka dapat magmadali sa babaeng iyon. Hindi karapat-dapat na maging empleyado mo ang taong walang ugali na tulad niya. Kabanata 12 ang paglabas ni Anastasia, pagbibitiw, maging mabuting babae, okay. Marahang hinaplos ni Elliot ang ulo ni Hailey. Sa sandaling iyon, si Hailey ay nabuhayan ng loob, pakiramdam na nasisiyahan siya na nakuha niya ang pabor ni Elliot. Hindi tulad ni Anastasia, na-flatter si Hailey sa biglaang karapatan na dumating sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis siyang nagpasya na huminto sa pagpindot dahil sa kanyang takot sa mga epekto na maaaring sumunod sa kanyang kasakiman. Higit pa rito, umaasa siyang makuha ang puso ni Elliot sa kanyang maamo na karakter. Sinubukan niyang maging malumanay hanggat maaari dahil wala siyang magandang hitsura na maaaring magbigay ng impresyon sa sinumang lalaki. Sa pag-aakalang nanalo siya sa labanan, naniwala siyang malapit ng matanggal sa trabaho si Anastasia at magpapagaan ang kanyang isip. Nang mawala na si Hailey sa paningin, inabot ni Elliot ang telepono at nag-dial ng intercom. Hello. Narinig ang boses ni Anastasia. Pumunta ka kaagad sa opisina ko, tugon ng lalaki na may boses na tila galit. Kasabay nito, huminga ng malalim si Anastasia sa kanyang opisina, na iniisip na ang kanyang kapalaran ay selyado habang naghahanda para sa pinakamasama. Aba, aalis na lang ako at iiwan ang Burgwa if worst comes to worst. Pagkatapos, sumakay siya ng elevator papuntang 8th floor at tinungo ang opisina ng presidente, kung saan kumatok siya sa pinto at pumasok sa silid. Samantala, nakaupo si Elliot sa kanyang upuan, naglalabas ng nakakatakot na aura na pumuno sa kapaligiran sa paligid ng kanyang silid. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Tinanong ng lalaki si Anastasia tungkol sa kanyang marahas na pagsabog kanina bilang isang amo. Napapikit si Anastasia, sa pag-aakalang wala siyang saysay na magpaliwanag pa rin dahil inaakala niyang paniniwalaan ni Elliot ang lahat ng sinabi ng kasintahang si Hailey nang walang tanong. Sino si Hailey para sa'yo? Nagtaas ng kilay si Anastasia at nagtanong. Nakalimutan mo na ba ang lugar mo, Anastasia? Empleyado kita, at dahil mali ka ngayon, dapat ikaw ang sumasagot sa mga tanong ko, sagot ni Elliot. Nang malaman kung ano ang gustong sabihin ng lalaki, iniangat ni Anastasia ang kanyang mga labi. Nakita mo ang nangyari, binigyan siya ng isang sampal sa mukha, kaya anong klaseng paliwanag ang gusto mong marinig mula sa akin? Bakit mo siya gustong suntukin? Dahil ba gusto niyang magreklamo tungkol sa iyo? It was personal, which was the same reason she came to see me today. No, it was my fault to get physical with her, but she deserved it. Matibay na tumayo si Anastasia, tumangging umatras. Ads by Pop Future. Tinitigan ni Elliot si Anastasia na may masalimuot na tingin, iniisip kung ang dahilan sa likod ng kanyang pagiging hindi makatwiran ay dahil ba talaga sa pagkamatay ng kanyang ina at sa kaduda-dod ang paraan ng pagiging magulang ng kanyang ama. Kung handa kang aminin ang iyong pagkakamali, pangako papalayain na kita sa pagkakataong ito, Anastasia. Aminin mo ang pagkakamali ko. Ibig mong sabihin humingi ng tawad kay Hailey. Sarcastic na tumikim si Anastasia at napakuyom ang panga. Walang paraan, gagawin iyon. Anastasia, ito ay isang opisina, hindi isang lugar para sa iyo upang ayusin ang iyong mga personal na marka. Pilit na tinuruan ni Elliot si Anastasia, na natagpuan ang kanyang sarili sa dulo ng lubid habang sinusubukang mga tuwiran sa anak na babae ng kanyang tagapagligtas ng buhay. Bukod dito, si Hailey ang babaeng inakala niyang nawawala at hinahanap sa nakalipas na 5 taon. Kung ganoon, magre-resign ako. Pinatigas ni Anastasia ang kanyang puso at nagpasya, na iniisip na dapat na lang siyang lumayo at iwanan ang lahat ng mga problema sa likod niya. Fine, aalis na ako. Manatili ka dyan, Anastasia, sigaw ng lalaki sa kanya. Tumigil si Anastasia sa kanyang paglalakad nang hindi lumilingon dahil ayaw na niyang tingnan ang mukha ni Elliot.
Ngayong napagtanto niyang siya ang nobyo ni Hailey, hindi niya maiwasang mainas na tingnan man lang si Elliot. Sayang naman, Elliot. Napakagwapo mong lalaki, pero sadly, bulag ka, novel drama. Hindi kita tatanggalin. Maaari kang manatili, ngunit gusto mong ipangako mo sa akin na wala nang susunod. Naririnig mo ba ako? Sinubukan ni Elliot ang kanyang makakaya na panatilihin si Anastasia sa kanyang piling, dahil siya ay nakatali sa kagustuhan ng kanyang lola na alagaan siya. Hindi na kailangang sabihin, hindi rin nakayanan ni Anastasia na iwan ang kanyang kasalukuyang posisyon dahil sa kanyang matinding hilig sa pagdidisenyo. Bukod dito, mahal din niya ang kanyang trabaho sa Bergwa pagkatapos magtrabaho doon ng 3 taon. Hindi nagtagal, lumingon siya sa likod at itinoon ang kanyang mga mata sa lalaking nakayakap sa kanyang sarili sa mesa, nagbabala sa kanya na mag-ingat kay Hailey. Si Hailey ay hindi kasing kabaitan ng iniisip mo. Sigurado akong hindi mo gustong mahulog sa isa sa kanyang mga panlilinlang balang araw, kaya panatilihing bukas ang iyong mga mata kapag nasa paligid mo siya. Bueno, ikaw ang gumawa ng karahasan ngayon, umiling si Elliot at sumagot. Tingin sa kaalaman ni Elliot, gusto ni Anastasia na gumawa ng higit pa kaysa sa pagpapatalo kay Hailey. Sa kaibuturan niya, gusto niyang patayin na lang niya si Hailey ngunit nagpa siya na itago ang iniisip sa kanyang sarili, isinasaalang-alang kung gaano nag-aalala si Elliot kay Hailey. Hindi nagtagal, bumalik siya sa opisina, habang si Felicia ay hindi nakatanggap ng anumang abiso tungkol sa pagtatapos sa kanya, na ikinagulat ng lahat ng iba sa kumpanya. Lahat kasi sila ay nagtataka kung paano nakalusot si Anastasia nang matamaan ang girlfriend ng kanilang presidente. Lumapit si Grace na may dalang tasa ng kape, inaaliw ang kanyang superior. Miss Tillman, sigurado ka bang ayos ka lang? Ads by Pop Future. Ayos lang ako. Galit na galit si Anastasia na halos mawala ang lahat ng kanyang inspirasyon. Kaya, ibinaba niya ang lapis at pinunasan ang kanyang noo. Ano ang pinagchichismisan ng mga tao dyan? Miss Tillman, huwag mo na lang pansinin ang chismis nila, sabi ni Grace. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinasabi nila na sinuportahan ka ng isang taong napakakapangyarihan kaya kahit si President Presgrave ay hindi ka kayang i-terminate. May iba pa nga sa kanila na nagsasabing ikaw ang kanyang mistress kaya naman hinarap ka ng babaeng iyon pagkatapos mong malaman ang tungkol sa relasyon mo sa kanya, sagot ni Grace habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ni Anastasia. Nang marinig iyon, naaliw si Anastasia na halos mapahagalpak sa tawa, naiinis sa ideyang makasama ang nobyo ni Hailey, gaano man siya katanga. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ni Felicia sa kanyang opisina at tinuruan siya tungkol sa wastong ugali sa paghawak ng mga kliyente. Kung hindi, tiyak na sisipain niya si Anastasia sa kumpanya, anuman ang desisyon ni Elliot. Kahit na walang imak si Anastasia, ayaw niyang ipaliwanag ang buong kwento dahil napakaraming pag-uusapan nila ni Hailey. Higit pa rito, nahihiya siyang banggitin ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas sa sinuman. Sa kabila ng lahat ng nakakainis na pangyayari, bumuti ang kanyang kalooban nang tumunog ang kanyang telepono sa sandaling bumalik siya sa kanyang opisina. Hello? Bakit parang pagod na pagod ka? Isang boses ng lalaki ang narinig. Well, pagod na talaga ako. Kailan ka babalik? Ilang araw pa, hulaan. Anyway, may magandang balita para sa iyo. May darating na high-end na jewelry fair, at ay dadagdag ko ang pangalan mo sa listahan ng imbitasyon ko. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng magandang pagkakataon na i-explore ang fair lahat ng gusto mo dahil taya ang iyong paboritong alahas ay malamang na naroon. Talaga, ang galing. Kailan ba? Nakaramdam ng excitement si Anastasia sa buong katawan niya. Ito ay gaganapin ngayong Sabado ng 7 p.m. Malamang naaabutin ito ng 2 oras at magtatapos ng 9:00. May iba pa bang maaaring mag-alaga kay Jared para sa iyo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Oo, mayroon, maaaring sabihin sa aking katulong o sa aking ama na bantayan siya. Hindi gustong palampasin ni Anastasia ang ginintoang pagkakataon na tuklasin ang jewelry fair, kung saan masasaksihan niya ang ilang mga dekalidad na obra maestra mula sa ilan sa mga nangungunang designer. Oo naman. Magsaya ka. Kapag bumalik,
Ililibre kita ng masarap na pagkain. Walang problema. Maghihintay ako. Ibinaba ni Anastasia ang tawag nang biglang may sumagip sa kanyang isipan. Ang tumatawag pala ay ang matalik niyang kaibigan na si Nigel Manson. Habang lumaki ang lalaki sa isang mayamang pamilya, pareho silang nagkakilala bago bumalik si Anastasia sa bansa. Sa pag-aakalang lahat ay makakatagpo ng isang tao na tutulong sa kanila sa isang punto ng kanilang buhay, naniniwala siyang sa kanya ay si Nigel. Sabado ng gabi. 2 gabi na mula ngayon, di ba? Nagsimulang umasa si Anastasia sa okasyon. Sa kabilang banda, hinihimas ni Hailey ang namamagang pisngi niyang may yelo sa marangyang mansyon. Sa kaibuturan niya, hindi niya napigilan ang sama ng loob kay Anastasia, na sinisi niya na naging sanhi ng pamamaga ng pisngi niya. Ang mukha ko ang pinakamahalaga sa akin, pero diretso lang ito ni Anastasia. Damn her. Hinding-hindi ko hahayaang mag-slide ng ganoon kadali, Anastasia. Pagkatapos ay inabot ni Hailey ang kanyang iPad at nagsimulang mag-browse sa mga balita nang makita niya ang isang babaeng celebrity na nag-flash ng kanyang invitation card sa isang high-class na jewelry fair. Sa sandaling iyon, natukso si Hailey na dumalo sa pagdiriwang, sa paniniwalang makakatulong ito sa pagpapataas ng kanyang katayuan dahil siya ay nagsisikap na umangkop sa gitna ng mataas na uri ng lipunan. Bagamat alam niyang hindi lugar ang isang kaganapang tulad niya, iniisip niya kung magagamit ba niya ang Presgrave family bilang kanyang tiket para dumalo sa function. Kabanata 13 Isang imbitasyon sa perya ng alahas. Sa pag-iisip na iyon, inabot ni Hailey ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Elliot. Hello? Masakit pa ba? Elliot, gusto mong dumalo sa isang jewelry fair. Pwede mo ba akong dalhin doon? Pakiusap ni Hailey. Anong jewelry fair? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang video. Ibinaba ni Hailey ang tawag at ipinasa ang video kay Elliot bago siya nakatanggap ng text message na panandaliang nagbabasa ng, "Sesh, ihahatid na kita doon." Tuwang-tuwa na bulalas ni Hailey ngunit hindi sinasadyang nasaktan ang kanyang namamagang pisngi sa proseso. Habang sumirit siya sa sakit, sinimulan niyang isumpa muli si Anastasia. Abtik ka, Anastasia. Isa kang jewelry designer, pero hindi ka man lang makakadalo sa isang high-class na jewelry fair na tulad nito. Sa kabilang banda, nakita ni Anastasia ang kaparehong video tungkol sa jewelry fair sa kanyang opisina at nalaman mula sa iba na inimbitahan na mayroong mga formal na dress code na kinakailangan para sa okasyon, kung hindi, tatanggihan ang pag-access. Dahil doon, nag-alala siya, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi niya kayang umupa ng isang disenteng damit na banquet. Nang nag-aalala si Anastasia tungkol sa kanyang dress code para sa jewelry fair, ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol ng isang tawag sa telepono, na lumabas na isang hindi kilalang numero. Gayunpaman, sinagot niya ang telepono at nagtanong, "Hello? Hello? May talk to Miss Stillman. Tumatawag ako mula sa FH Clothing Store para ipaalam sa iyo na nagpareserba ang customer namin ng banquet dress para sa iyo. Pwede ka bang pumunta at subukan ito mamaya sa hapon? Isang banquet dress para sa akin." Natigilan si Anastasia ngunit mabilis niyang nalaman na si Nigel ang gumawa nito para sa kanya. Mga ad ng Pop Future. Sure, dadaan ako mamaya. Ang bait naman ng lalaking iyon. Inabot ni Anastasia ang kanyang telepono at nagpadala ng text message sa lalaki na may kasamang nagpapasalamat na emoji. "Maraming salamat, Nigel, novel drama. Wag mo nang banggitin, sana magustuhan mo." Sagot ni Nigel na may malaking smiley na emoji. Hindi nagtagal, nag-apply si Anastasia ng 1 oras na bakasyon mamaya noong hapong iyon dahil napagtanto niyang malapit lang ang tindahan ng damit mula sa kanyang opisina. Dahil ang FH Clothing Store ay isang internasyonal na tatak, ang outlet nito ay madalas na naging lugar kung saan maraming mga sosyalista ang bumisita at namimili. Pagpasok pa lang ni Anastasia sa shop ay sinalubong siya ng mismong may-ari ng tindahan. "Pakiusap sumama ka sa akin, Miss Stillman." Pagkatapos noon, dinala si Anastasia sa VIP room sa ikalawang palapag, kung saan nakaharap ang damit sa Manoan, na tila tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Ay nako! Ito ay napakarilag. Pinapurihan ni Anastasia ang damit ng ituro ng may-ari ng tindahan ang damit sa mannequin.
Ito ang gown na inihanda ni Mr. Manson para sa iyo, Miss Tillman. Nagustuhan mo ba? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Anastasia, nagtataka kung gaano talaga kay-aman si Nigel. Bilyonaryo ba siya o ano? Hindi makapaniwalang naghanda siya ng ganoon kamahal na damit para sa banquet para sa akin. Hindi nagtagal, narinig niyang nagpaliwanag pa ang may-ari ng tindahan tungkol sa damit ng nakangiti. Ang banquet dress na ito ay isang obra maestra mula sa aming mga nangungunang designer. Ang tela ay tinahi ng humigit kumulang 8,000 diamante na kwintas, at ang damit ay ibinebenta sa halagang 8 milyon sa aming tindahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia nang marinig ang sinabi ng may-ari ng tindahan. Sinusubukan ba akong bigyan ni Nigel ng atake sa puso o ano? Ang damit na ito ay tiyak na hindi mura. Ang ilang mga butil ng diamante ay higit pa sa sapat upang ako ay malugi, kaya isipin na lamang kong mawala sila ng hindi sinasadya. Mayroon pa bang ibang damit na maaari mong irekomenda, marahil? Itinuring ni Anastasia na ang damit ay masyadong mahal para sa kanya. Ngunit binayaran na ni Mr. Manson ang damit para sa iyo, Miss Tillman. Higit pa rito, sa tingin mo ay nababagay ito sa iyo. Ang may-ari ng tindahan ay nagpakita ng kanyang pagsang-ayon sa pamamagitan ng pagpuri sa kagandahan ni Anastasia sa kabila ng kanyang kasalukuyang ordinaryong damit. Samantala, mahal na mahal ni Anastasia ang damit dahil mahal niya ang lahat tungkol dito maliban sa presyo. Sige, susubukan ko. Nagpasya siyang ihinto ang pagiging mahiyain, sa pag-aakalang masusuklian niya si Nigel sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng ilang magarbong pagkain sa buong taon. Kung tutuusin, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong makadalo sa nalalapit na jewelry fair. Kaya, nagpatuloy si Anastasia at sinubukan ang damit ng banquet, na pagtanto kung gaano ito angkop para sa kanya. Hindi nagtagal, sinabihan siyang pumunta muli sa tindahan ng damit kinabukasan bandang 4 PM dahil naroon ang mga makeup artist at tagapag-ayos ng buhok upang tulungan siyang magbihis gamit ang mga alahas. Mga ad ng Pop Future. Kinagabihan, sinabi niya kay Jared na dadalo siya sa isang jewelry fair at tinanong siya kung mas gusto niya si Francis o si Grace na mag-aalaga sa kanya. Habang gustong lumapit ng bata sa kanyang lolo, tinawagan niya si Francis at inayos ang plano sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, pumayag si Francis na alagaan si Jared habang wala si Anastasia. Sinabi sa kanya na isasama niya ang bata para sa ilang magarbong pagkain at magpapalipas ng gabi kasama niya. Pagkatapos lamang ng pagsasaayos ay sa wakas ay nailagay ni Anastasia ang kanyang isip upang mapagan ang tungkol sa kanyang anak. Nang sumapit ang Sabado, maagang umaga dinala ni Anastasia ang kanyang anak sa shopping mall para bumili ng mga gulay at merienda para sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay upang ipagpatuloy ang kanyang disenyo habang nilalaro ni Jared ang kanyang Lego. Kasabay nito, sinabayan sila ng maangin na simoy ng hangin na dumampi sa bintana habang ang mga puting kurtina ay nagliliyab kasama nito. Ang payapa at tahimik na vibe ay tumagal hanggang 3:30 PM nang dumaan si Francis na may dalang ilang prutas at gatas. Pagkatapos, iniwan ni Anastasia ang kanyang anak sa kanyang ama at lumabas kaagad habang si Francis ay nakaupo sa sopa at buong pagmamahal na nakatingin kay Jared. Oh gosh! Mamahalin ko ang cute na batang ito. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating si Anastasia sa tindahan ng damit kung saan inihanda ng may-ari ng tindahan ang lahat para sa kanya. Pagkatapos, pinalaki siya ng isa sa mga makeup artist at nagulat na nagkomento sa kanyang hitsura. Miss Tillman, mayroon kang perpektong balat, na parang walang mga pores dito. Paano mo pinapanatili ang gayong mabuting kalusugan para sa iyong balat? Anong uri ng mga premium na produkto ng pangangalaga sa balat ang ginagamit mo? Naku, moisturizer lang ang karaniwang inilalapat sa balat ng anak ko. Napakagat ng labi si Anastasia at ngumiti habang ang dalawang makeup artist ay agad na naiintindihan na siya ay ipinanganak na may perpektong kulay ng balat. O mahal, paano, nais, maaaring magkaroon ng kanyang balat? Hindi nagtagal, pumikit si Anastasia nang magsimulang maglagay ng foundation sa kanyang mukha ang mga makeup artist. Pagkatapos nito, pinanatili nila ang kanyang natural na makapal na kilay at nagpatuloy sa pagguhit ng kanyang eyeliner.
Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalagay ng lipstick sa kanyang mga labi nang ang kanyang kagandahan ay agad na natigilan sa kanila na parang isang nanlilisik na brilyante. Nang iyangat ng mga artista ang buhok ni Anastasia, kinulot ng mga artista ang buhok na nakasabit sa kanyang tenga at tinulungan siyang magsuot ng isang pares ng mga hikaw na diamante na tugma sa kwintas na suot niya. Tulungan ka naming palitan ang iyong damit ng banquet, Miss Tillman. Tumango si Anastasia bilang tugon, nagpalit ng puting damit na Luna nang makita niya kung gaano kaganda ang damit na humarap sa kanya sa salamin. Miss Tillman, nagayos na rin kami ng driver na maghahatid sa iyo sa kung saan mo dapat puntahan. Naghihintay ang masasakyan mo sa exit. Salamat. Nakangiting nagpapasalamat si Anastasia. I enjoy ang iyong gabi. Nakita ng may-ari ng tindahan si Anastasia sa labas ng tindahan ng mga damit habang ang huli ay tumingin sa Benz sa kanyang harapan sa isang malalim na paraan, hulaan, hindi talaga kilala si Nigel pati na rin si, naisip, ginawa. Sinabi niya sa akin na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa hotel nang magkita kami sa ibang bansa. Sa kabilang banda, nagsusumikap din si Hailey sa pagpapaganda ng kanyang sarili hanggat maaari. For that, kumuha siya ng crew ng mga professional makeup artists na nagsilbi na sa ilang celebrities noon, desididong takpan ng makeup ang kanyang ordinary looks para magmukha siyang socialite. Sa sandaling iyon, huminto ang isang misteryosong itim na Rolls-Royce sa labas ng mansyon, kung saan binuksan ni Elliot ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. Habang ang papalubog na araw ay sumisikat sa kanya, ang kanyang pagkalalaking aura ay nagmukhang lalo siyang kaakit-akit at kaakit-akit. Samantala, nakatayo si Hailey sa parlor habang nakatitig sa lalaking naglalakad palapit sa kanya, parang jackhammer ang bilis ng tibok ng puso niya. Ay nako! Sobrang gwapo niya. Ano ang hitsura, Elliot? Nahihiyang pumikit si Hailey, gustong marinig ang kanyang papuri. Mukha kang magaling. Tumango si Elliot, bagamat itinuring niyang ang nararamdaman niya para kay Hailey ay higit pa sa kagwapuhan nito. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim siya ng impresyon na isinakripisyo nito ang kanyang sariling pagkabirhen para sa kanya 5 taon na ang nakalilipas at nagduso mula sa isang trauma na susunod sa kanya magpakailanman. Kaya naman, sinabi niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para makabawi kay Hailey. Tara na. Hinawakan ni Hailey ang braso ni Elliot, inaabangan ang jewelry fair mamayang gabi. Kasabay nito, natutuwa siyang nasa tabi niya si Elliot, sa pag-aakalang siya ang babaeng kinaiinggitan ng bawat babae saan man sila magpunta. Kabanata 14 ang takot ni Hailey. Habang ang jewelry fair ay ginanap sa isang pribadong exhibition hall na may mahigpit na seguridad, ang mga eskinita at mga kalye sa paligid ng lugar ay selyado ng mga security guard na maingat na biniberipika ang bawat bisita na naimbitahan sa kaganapan. Samantala, nakahinga ng maluwag si Anastasia nang dumaan siya sa security check dala ang kanyang pitaka na may perlas na bidad. Pagkatapos noon, handa na siyang tamasahin ang pribilehiyong dapat magkaroon ng isang VIP guest sa event dahil inakay siya ng isang babaeng concierge sa banquet hall. Hindi nagtagal, napadpad si Anastasia sa isang engranding hall kung saan nakikita niya ang mga hilera ng mga glass cabinet, ngunit dahil hindi pa nagsisimula ang event, inanyayahan ang mga bisita na mag-buffet bago sila pumunta sa kanilang mga upuan. Ang upuan pala ni Anastasia ay nasa ika-6 na hanay, na isang lugar na nais ng lahat. Gayunpaman, hindi nila alam na itinuring ni Anastasia ang kanyang sarili na maswerte dahil ang kanyang upuan sa una ay para kay Nigel. Habang dahan-daang pinupuno ng ibang mga bisita ang bakanting upuan, nakita ni Anastasia ang sarili na nakaupo sa tabi ng isang lalaki na tila nasa 30s na. Sa kanyang makintab na buhok at branded na damit, iminumungkahi nito na hindi siya ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Anastasia, nakitang iba ito sa iba, kahit na marami pang magagandang babae sa paligid. Nice to meet you, lady. My name is John Curtis. Here is my name card. Ibinigay ni John kay Anastasia ang kanyang name card na may nakasulat na, President from Deluxe Incorporated. Hi! Ako si Anastasia Tillman. Nagpakilala si Anastasia na may magalang na ngiti. Samantala, may 2 bisita na late dumating sa exhibition hall.
Nang mapansin ni Anastasia ang dalawang silhouette ng isang lalaki at isang babae na papasok sa lugar na magkahawak ang kanilang mga kamay, hindi maiwasan ni Anastasia na magtaka kung sino ang late na dumating, ngunit nang tumingala siya, agad siyang natigilan nang malaman na sila Elliot at Hailey. Ay, boy! Nabubuhay tayo sa napakaliit na mundo. Napatitig si Anastasia kay Hailey na parang anghel ang suot, humigpit ang hawak sa baywang niya habang halos hindi niya maitago ang galit sa huli. Sa kabilang banda, si Elliot ay nakasuot ng mamahaling itim na suit at isang pares ng maselang slacks, na nagpatingkad sa kanyang malakas at nakakatakot na aura. Kasabay nito, lahat ng ibang babae, na nakatitig sa lalaki, ay lahat ay natigilan nang makita ang presidente mula sa Pressrave Corporation, ngunit nang mapansin nila ang babaeng kasama niya, nagsimula silang sumimangot sa ordinaryong hitsura nito at iniisip kung siya ba ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mainggit kay Hailey, na sana ay sila ang nasa lugar niya. Ads by Pop Future. Nagkunwari si Anastasia na parang hindi niya namamalayan ang presensya nila at itinaas ang kanyang baso, sinipsip ang red wine sa loob nito. Ganunpaman, pinagmamasdan ni Hailey ang presensya ni Anastasia, agad na natulala dahil hindi niya inaasahan na magpapakita siya sa ganoong klaseng event. Sino siya para dumalo sa jewelry fair na ito? Kwalipikado pa ba siya para dito? Hindi nagtagal, napansin din ni Elliot ang presensya ni Anastasia at nagkataon na inayos siya na maupo sa tapat niya. Kaya, walang pagpipilian si Anastasia kundi ang atubiling harapin siya, kahit gaano niya kagustuhan. Sa sandaling tumingala siya, nakilala niya ang isang pares ng kaakit-akit na mga mata sa nagliliwanag na liwanag ng kandila nang makita ang pait na mukha at kagwapuhan ng lalaki. Sa kanyang makapal at natural na kilay, lalo pang naging kapansin-pansin ang kanyang kaakit-akit na titig at mataas na nose bridge na lalong nagpainit sa kanya. Oh Diyos! Paano pa kaya ang isang taong kasing gwapo niya? Napakurap-kurap si Anastasia at tinitigan ang lalaki na sabay ding lumingon sa kanya habang nakalock ang mga mata nila sa isa't isa ng ilang segundo. Maya-maya, naramdaman niya ang isang pares ng mapot na mga mata na nakatingin sa kanya bago niya napagtantong si Hailey ay nakatitig sa kanya. Mag-toast tayo, Miss Tillman. Sinubukan ni John na makipag-usap kay Anastasia. Itinaas ni Anastasia ang kanyang baso at nag-toast kay John, nakangiti sa kanya na mas gusto niyang tumingin kay John kaysa kay Elliot. Dahil kaaway ko si Hailey, kaaway ko na rin ang boyfriend niya. Miss Tillman, kailangan mong subukan ito. Magtiwala ka sa akin. Magugustuhan mo ang lasa. Naramdaman ni John ang sigasig ni Anastasia, na may magandang pakiramdam na kaya niyang makuha ang puso ng ginang. Salamat. Tinampot ni Anastasia ang pastry na binigay sa kanya ng lalaki at kinagat ito habang nagpapakita ng matamis na ngiti. Samantala, hinawakan ni Hailey ang braso ni Elliot at nakasimangot na itinuro ang mga dessert na malayo sa kanya. Elliot, gusto niyan. Pagkatapos ay iniunat ng lalaki ang kanyang mahabang braso at dinala ang pastry sa kanya, kung saan siya ay nagpatuloy na kumain. Kasabay nito, paminsan-minsan ay tuwang-tuwa siya kay Anastasia na pinagmamasdan ang huli, novel drama. Ads by Pop Future. Samantala, iniangat ni Anastasia ang kanyang mga mata kay Hailey, nagtataka kung paano niya nagawang makuha ang puso ni Elliot habang tinitiyak nitong sinunod nito ang bawat hiling nito. Anong meron kay Elliot? Hindi makapaniwalang tinatreto niya ang babaeng iyon na parang apple of his eye. Excuse me. Gusto kong gamitin ang washroom. Nakaramdam ng pananabik si Anastasia na sagutin ang tawag ng kalikasan nang tumayo siya at ipinakita ang kanyang kumikinang na damit na nagpapatingkad sa kanyang slim bewang, na kung sinong lalaki ang humihinga. Sa kabilang banda, nakadikit ang mga mata ni John kay Anastasia, na naglalakad palayo, nang itinaas ni Elliot ang kanyang baso at napansin niya ang presensya ng ginang. Ay nako, nakakagulat talaga na makita siya dito. Elliot, babalik ako agad. Kailangang gumamit ng washroom. Tumayo na rin si Hailey sa kanyang kinauupuan at sumunod sa likuran ni Anastasia. Habang si Anastasia ay naghuhugas ng kanyang mga kamay mag-isa sa napakagandang banyo, hindi nagtagal ay pumasok si Hailey at lumapit sa kanya. Huwag mong sabihing nakapasok ka dito sa tulong ng isang lalaking nililigawan mo.
Tumingin si Hailey kay Anastasia sa salamin at tinuya siya. Wala kang pakialam. Pinalik ni Anastasia ang malamig na tingin sa refleksyon ng pag-alit na babae sa salamin. Balitang mahigpit sila sa pagpili ng kanilang mga bisita ngayong gabi. Tutal, walang ordinaryong tao ang nagkaroon ng pagkakataon na pumunta rito, at isa ka sa kanila, kaya paano ka narito? Ano ang tungkol sa iyo? Hindi ka mas mahusay kaysa sa pagkatapos ng lahat. Tinuya ni Anastasia si Hailey. Girlfriend ako ni Elliot, at inununyan ako sa iyo, kampante na sagot ni Hailey. Napabuntong hininga si Anastasia at sinabing, maniniwala ka ba kung si Seb ay maaaring maging asawa niya sa isang salita lang? Ano ang gagawin mo? Anong ibig mong sabihin? Nagbago ang mukha ni Hailey. Naaalala ba niya ang nangyari noong gabing iyon? Kabanata 15 ang pagseselos ni Hailey. Ngumiti ng malapad si Anastasia. Gusto mo ba talagang malaman? Sasabihin ko sa'yo. Ang taong iniligtas ng nanay ko noon ay si Elliot. Si Hailey ay natigilan at nalulula sa takot, iniisip kung tunay ngang ina ni Anastasia ang nagligtas kay Elliot. Hindi pwede. Masyadong nagkataon iyon. Kung totoo man ito, malamang na mabayaran siya ni Anastasia sa Presgrave family kahit na hindi niya alam ang nangyari noong gabing iyon. Sa makatuwid, binabalaan kita na huwag akong minas, kung hindi, ako ang magtatapos bilang batang may bahay ng Presgrave family, babala ni Anastasia kay Hailey. Nang inig sa takot si Hailey ng mga sandaling iyon, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang ang takot ay pumaibabaw sa kanyang makatuwirang pag-iisip. Anastasia, pasensya na sa nangyari noon. Patawarin mo ba ako? Nagkasala si Hailey na humingi ng tawad. Ads by Pop Future. Gusto mo ng tawad ko. Tinidilig ni Anastasia ang mga patak ng tubig kay Hailey sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagkutitap gamit ang kanyang mga daliri. Gusto mo. Kahit na hinaranggan ni Hailey ang pagwiwisik ng kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nauwi pa rin sa hindi maiwasang basa. Nakadikit ang mga mata niya kay Anastasia habang lumalayo siya, nadala siya ng galit at sama ng loob. Habang ang hitsura ni Anastasia ay lalong kapansin-pansin sa maraming lalaki sa perya, naalala ni Hailey ang kanyang sikat na kagwapuhan noong kanilang kabataan. Anastasia, hinding-hindi ka hahayaang pakasalan si Elliot. Akin siya at akin lang. Naikuyom ni Hailey ang kanyang mga kamao sa isiping iyon. Pagbalik ni Anastasia sa mesa, sexy niyang ikinawit ang buhok sa tenga. Pagkatapos, muli siyang tumangala, at muling nakasalubong ang mga mata ng lalaki nang tumama sa kanila ang nagliliwanag na ilaw ng kandila at nagmukha silang mga itim na obsidian. Sa kabilang banda, tila kay Elliot na ang ginang ay parang isang kumikinang na perlas na kumikinang sa dilim habang ang kanyang kagandahan at kakisigan ay nakakakuha ng atensyon ng bawat lalaki na tumitingin sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Anastasia na isa siya sa pinakamagagandang socialite na dumalo sa jewelry fair. Hindi nagtagal, bumalik din si Hailey mula sa washroom, kunwari ay nakikiramay habang tinatahak ang kanyang upuan sa tabi ni Elliot. Hindi tulad ng kanyang walang pakundangan at mayabang na ugali sa banyo kanina, mukha na siyang inosenteng ginang na nangangailangan ng lalaking magtatanggol sa kanya, na ikinainis ni Anastasia at pumatay sa kanyang gana. Kaya naman, dali-dali siyang kumuha ng isang basong tubig para mapanatili ang sarili. Miss Tillman, ito ang beef steak na may truffle na katatapos lang ihain. Gusto mo bang tikman? Pinigyan siya ni John ng isang basong tubig. Salamat. Nakangiting nagpapasalamat si Anastasia bilang tugon. Ads by Pop Future. Nang matapos sila sa hapunan, ginamit ang sumunod na sesyon para ipakilala ang tema ng handaan. Gayunpaman, pumunta si Anastasia sa balkonahe nang mag-isa dala ang kanyang baso ng red wine, marahil dahil siya lang ang walang kasama noong gabing iyon. Tinulyapan ng tanawin ng lungsod na tila isang gintong palayan na nagniningning sa gabi, hindi niya maiwasang malungkot sa katotohanan na ang mga tao ay may posibilidad na mawala ang kanilang sarili sa proseso ng paghahangad ng kayamanan sa modernong lipunan. Bakit ka nandito? Isang malalim na boses mula sa isang lalaki ang narinig. Nang hindi man lang lumingon, alam na ni Anastasia kung sino ang nagsasalita at matamlay siyang tumikim. Ano ang mali? Kailangang mag-ulat sa iyo bago dumalo sa jewelry fair na ito. Novel drama.
Sino si Nigel Manson para sa iyo? Nagulat na lumingon si Anastasia, nakatingin sa kaakit-akit na lalaki na may hawak na isang baso ng red wine sa kanyang kamay na nakakunot ang noo. Kilala mo si Nigel? Oo, gawin. Kalmadong sagot ni Elliot, na hindi man lang nagulat si Anastasia. Kung tutuusin, naniniwala siyang ang dahilan kung bakit naimbitahan si Nigel sa isang jewelry fair na tulad nito ay marahil ay dahil sa kanyang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Dahil doon, hindi niya naisip na nakakagulat para sa parehong lalaki, na bahagi ng upper-class society, na makilala ang isa't isa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino si Nigel sa'yo? Ang lalaking nasa likod ni Anastasia ay tumangging sumuko sa pagtatanong sa kanya. Humigop ng red wine si Anastasia. Bakit dapat sabihin sa iyo? Pagkatapos ay lumayo siya nang hindi na nag-abala pang maghintay ng tugon mula sa kanya, nakaramdam ng disgusto sa posisyon nito bilang kasintahan ni Hailey. Habang naglalakad palayo ang ginang, naiwan si Elliot na nakapikit na may madilim na ekspresyon sa mukha. Samantala, si Hailey ay nakikipag-chat sa isang sosyalista sa gitna ng karamihan nang mapansin niya si Anastasia na umalis sa balkonahe. Dahil alam niyang naroon din si Elliot, hindi niya maiwasang mainggit sa ginang. Tinubukan bang akitin ni Anastasia si Elliot? Pagkatapos, nasulyapan niya si Elliot na umalis din sa balkonahe, nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan at nag-udyok sa kanya na lapitan si Anastasia na may hawak na baso ng alak sa kanyang kamay. Kabanata 16 na bakit dapat humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, abala si Anastasia sa pag-ihaw kasama ang iba pang mga lalaki na lumalapit bago niya nabangga si Hailey sa sandaling lumingon siya. Let's have a toast, Anastasia. Gusto kong humingi ng paumanhin sa ginawa sa iyo noon sa opisina. Humingi ng paumanhin si Hailey, ngunit bilang tugon, malamig na tumawa si Anastasia. Alam na malinaw na naglalagay si Hailey sa isang palabas sa ilalim ng pagkukunwari ng kanyang pagkukunwari. Kaya naman, nagpa siya siyang huwag pansinin at lumayo, ngunit biglang hinawakan ni Hailey ang kanyang kamay, na may hawak na baso ng red wine, at ibinuhos iyon sa buong damit niya bago pa makapag-react si Anastasia. Napasigaw si Hailey sa takot. Habang si Elliot ay mabilis na lumapit upang siyasatin ang kaguluhan, si Hailey ay umatras ng 2 hakbang at nahulog sa kanyang yakap. Paano mo nagawa sa akin ito, Anastasia? Tinanong niya si Anastasia at sinisi siya sa pagsira sa kanyang damit na pangbangkot na may red wine. Sa kabilang banda, si Anastasia ay naiwang nakatayo sa ulirat habang pinapanood si Hailey na nagkukunwaring inosente. Ang bitik na ito ay karapat-dapat talaga ng Oscar Award para sa kanyang pag-arte. Ads by Pop Future. Anastasia, alam kong kasalanan ko kung gusto mong magreklamo tungkol sa iyo, ngunit hindi mo rin magagawa sa akin ito. Maluha-luha at mapait na sabi ni Hailey, sinusubukang gawin ang kanyang sarili na kaawa-awa hanggat maaari. Kasabay nito, ang bawat iba pang sosyalidad mula sa mas mataas na uri ng lipunan sa piging ay agad na tumingin kay Hailey ng may simpatiya bago nila binigyan ng mapang-asar na tingin si Anastasia para sa kanyang kasuklam-suklam na mga aksyon. Paumanhin, Miss Tillman. Malamig ang boses ni Elliot, at ang kanyang glacial look ay nagpapahiwatig na siya ay galit na galit. Si Anastasia ay nakatitig kay Elliot nang hindi nasisiyahan, sa pag-aakalang siya ay tumatalon sa mga conclusion nang hindi nauunawaan kung ano ang sitwasyon. Sa bagay, si Hailey naman ang humawak sa kamay niya at pinabuhusan siya ng red wine sa damit niya. Sa makatuwid, nakita ni Anastasia na hindi katanggap-tanggap para sa kanya na humingi ng tawad kapag wala siyang ginawang mali. Bakit kailangan humingi ng tawad? Matigas niyang itinaas ang kanyang baba, tinitigil ng lalaki sa matalim na tingin. Ayos lang, Elliot. Ayos lang ako, makapagpalit lang. Umiling si Hailey, tila sinusubukang tiisin ang kanyang kapaitan habang nagkukunwaring kumuha ng moral na mataas na lugar. Patawarin ko siya. Naikuyom ni Anastasia ang kanyang mga kamao. Hindi ko kailangan ng tawad mo. Anastasia, humingi ng tawad sa kanya kaagad. Galit na wika ni Elliot, puno ng lamig ang kanyang mga mata habang nababalot ng mga ugat ang kanyang noo. Tinitigan ni Anastasia si Elliot gamit ang kanyang magagandang mata at malamig na tumawa.
Maaari akong humingi ng paumanhin, ngunit kung handa siyang marinig ito sa kanyang mga tuhod. Ads by Pop Future. Sa kabilang banda, lalo na natuwa si Hailey sa loob na matagumpay na gumana ang kanyang plano, salamat sa kanyang pag-unawa sa karakter ni Anastasia mula noong sila ay nasa elementarya. Alam na si Anastasia ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, sinubukan ni Hailey na asar siya sa harap ni Elliot, upang magmukha siyang isang taong hindi makatwiran. Ikaw. Napuno ng galit ang mga mata ni Elliot nang mahulog sila kay Anastasia. Please don't blame her, Elliot. It was my fault. Was just too clumsy, so don't worry about me. I'll be fine. Please don't down hard on Anastasia. Kinagat ni Hailey ang kanyang labi, hinawakan ang manggas ni Elliot habang parang nilalamon ang kanyang hinaing. Nang marinig ang sinabi ni Hailey, naramdaman ni Anastasia ang matinding pagnanasa na itaas ang kanyang kamay sa una. Hindi nagtagal, lumapit ang babaeng manager at sinabing, Miss Seymour, naghanda kami ng bagong damit para sa iyo. Sumama ka sa akin. Tumango si Hailey at sumunod sa likod ng manager. Samantala, naramdaman ni Anastasia ang hindi kasiya siyang atensyon sa paligid ngunit nagpa siya na kagatin ang kanyang labi at tiisin ito. Kung tutuusin, hindi pa rin niya nakikita ang paborito niyang alahas at wala pang planong umalis sa lugar. Sumama ka sa akin. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Anastasia ang pagkakapit ng kanyang palso sa mahigpit na pagkakahawak ni Elliot, kung saan pilit siyang dinala sa isang pribadong lounge. Bitawan mo ako, Elliot. Nais ni Anastasia na palayain ang sarili ngunit walang kapantay sa superior na pisikal na lakas ng lalaki, novel drama. Pagpasok pa lang nila sa lounge room ay agad namang binitawan ni Elliot si Anastasia na humalukip-kip at tinitigan ito ng masama. Anong ginagawa mo? Gayunpaman, galit na pinandilatan ni Anastasia ang lalaki, nakatayo sa kanyang kinatatayuan nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-atres. Ano ang gagawin mo kung hindi humingi ng tawad? Sa pag-aakalang si Hailey ay kasintahan ni Elliot, naniwala si Anastasia na gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Kaya, itinuring niya na walang kabuluhan para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Anastasia, alam mong namatay ang nanay mo noong bata ka pa, pero hindi ba pwedeng kumilos ka na lang at pakitunguhan ang mga tao ng maayos? Bakit kailangan mong maging napakasama at hindi makatwiran? Kahit papaano ay naiinis si Elliot, nagtataka kung bakit hindi na lang umiwas si Anastasia sa gulo. Kabanata 17 Sakit sa mata. Napatitig si Anastasia sa lalaking nag-aalala sa kanya. Ganoon ba kahalaga sa iyo ang pagkatao ko, Elliot? Hindi ako kasal sa iyo, kaya hindi ito dapat mahalaga sa iyo kahit na sirain ang sarili ko. Pagkatapos, tumalikod na siya at gusto nang umalis, ngunit hinawakan ng lalaki ang mga braso niya bago siya itinulak nito sa pader sa loob ng sumunod na segundo habang ang gwapong mukha nito ay sumalubong sa kanya sa malapit. May galit sa mga mata ng lalaki habang nginisyan, mukhang na-overestimate ko ang kakayahan mo, Anastasia. Bitawan mo ako, Elliot. Ikaw ay asterisk shoal. Bukod sa nangyari noong gabing iyon 5 taon na ang nakararaan, hindi kailanman naging ganoon kalapit si Anastasia sa isang lalaki. Naiinis siyang lumayo nang pumasok sa ilong niya ang bango ng lalaki. Kahit gaano kagwapo si Elliot, naiinis si Anastasia sa sinumang lalaking nakahawak kay Hailey. Sa kabilang banda, natigilan si Elliot ng ilang segundo nang makalapit siya kay Anastasia habang ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay ang kaparehong malabong floral scent na nang-aakit sa kanya, at hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalambot ang mapupula at buong labi ni Anastasia kung hahalikan niya ito. Mga ad ng Pop Future. Nang mapagtonto ni Elliot ang kanyang iniisip ay mabilis niyang binitawan si Anastasia, habang namumula na ang mga braso nito dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito. Lumayo ka sa akin, Elliot, babala ni Anastasia habang papaalis na siya pagkatapos buksan ang pinto. Pagkalabas niya ay nagpalit na ng gown si Hailey at nakakatanggap ng mga aliw mula sa ibang mga dalaga. Kasabay nito, ang lahat ay pumasok sa eksibisyon sa bulwagan ng oras na para magsimula ang eksibisyon. Sa pagpasok ni Anastasia kasama ang karamihan, sinimulan niyang pagmasdan ang mga piraso ng alahas na para bang siya ay isang master ng alahas.
Narinig na pumasok ang babaeng iyon gamit ang pangalan ng young master ng Manson family. Iba't ibang klase talaga ang nakakasalubong mo dito, ha? Bet na gumamit siya ng ilang uri ng dirty tricks. Kung alam mo, alam mo. Siya ay isa lamang hamak na designer. Bet na hindi niya kayang bumili ng kahit isang maliit na piraso ng brilyante dito. Naririnig ni Anastasia ang usapan ng dalawang dalaga sa likod niya na halatang kinukutya siya. Bilang kapareha ni Elliot, lahat ng mga dalaga ay tiyak na magiging kaibigan ni Hailey, kaya alam nilang lahat ang tungkol kay Anastasia na isang walang pangalan na designer ng alahas. Gayunpaman, hindi siya mapakali sa mga ito habang yumuyuko siya upang pagmasdan ang isa sa kanyang mga gawa bago umalangaw-ngaw ang boses ng isang malambing na babae sa kanyang likuran. Nabalitaan ni Elliot na mabibili natin ang mga alahas na naka-exhibit ngayong gabi, at talagang gusto ko ang alahas na ito, kaya maaari mo bang kunin ito para sa akin? Kaya lang medyo mahal ito dahil halos 10 milyon ang halaga. Itinuro ni Hailey ang alahas na iyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 digit at nagtanong habang nakahawak sa braso ni Elliot. Oo naman. Kakausapin ko ang manager tungkol dito mamaya, sagot ni Elliot sa malalim na boses. Sige. Salamat, Elliot. Mas hinigpitin ni Hailey ang braso ni Elliot bago niya binigyan ng nanunuyang tingin si Anastasia. Mga ad ng Pop Future. Gayunpaman, kumilos si Anastasia na parang hindi niya narinig si Hailey at nagpatuloy sa pagsulong. Noong una ay nag-enjoy siya sa eksibisyon, ngunit hindi siya komportable ng ibang mga dalaga, kaya nagpaplano siyang umalis pagkatapos niyang tingnan ang mga piraso ng alahas. Kasabay nito, dama po ang tingin ni Elliot sa figurang nakatayo sa harap ng counter ng mga alahas. Sa ilalim ng liwanag, ang magagandang katangian ng mukha at tahimik na kilos ni Anastasia ay naging kasing ganda ng brilyante na ipinakikita. Miss Tillman, bakit hindi tayo mag-move on mula sa masamang karanasan ngayon? May mga mata ka ba sa kasalukuyan? Lumapit si John kay Anastasia na may hawak na baso ng alak bago nagtanong. Hindi niya napigil ang isipin ang kagandahan ni Anastasia, at talagang nabighani siya ng hindi kilalang katigasan ng ulo nito, bet na ganoon din ang ugali niya sa kama. Matapos marinig ni John mula sa iba pang mga kabataang babae na si Anastasia ay isang maliit na taga-disenyo ng alahas, naisip niyang mas madaling makuha siya, kung isa sa alang-alang ang kanyang ordinaryong katayuan. Nandito lang ako para mag-enjoy sa exhibit. Anastasia pursed her lips and smiled, novel drama. Ayos lang, mabibili mo ito kung gusto mo, bukas palad na saad ni John sa dalaga. Gayunpaman, alam ni Anastasia na hindi niya dapat tanggapin ang alok nito, kaya umiling siya. Ayos lang ako, salamat. Tumingin-tingin lang ako sa paligid. Gayunpaman, patuloy na sinundan ni John si Anastasia at sinundan siya saan man siya pumunta. Hindi niya pinapansin ang alinman sa mga piraso ng alahas, dahil nakatutok lang siya kay Anastasia. Nang makita iyon, medyo nakaramdam ng inis si Elliot. Bilang aman, siguradong masasabi niyang may nakatagong motibo si John sa pagiging mabait kay Anastasia, at hindi niya maiwasang magalit nang makipag-ugnayan si Anastasia kay John nang walang anumang panganib. Hindi ba niya masasabi kung ano ang iniisip ni John? Seryosong hindi alam ng babaeng ito kung paano protektahan ang sarili. Kabanata 18 Go Against Him na Drama. Nang tingnan ni Anastasia ang oras at napansin niyang 9 PM na, napagtanto niyang kailangan na niyang umalis para ibalik ang kanyang gown, kaya lumingon siya kay John at sinabing, "Excuse me. Aalis na ako. Hayaan mo akong iuwi ka." Ayos lang. Tumalikod si Anastasia upang tanggihan siya bago siya nagulat sa isang binibini. Sa galit, inabot ng dalaga para itulak siya. Bulag ka ba? Napaatras si Anastasia bago tumangala para makita ang mapagmataas na mukha ng sosyalista at humingi ng paumanhin, na nagsabing, "I'm sorry." Sa tingin mo ba malulutas na ng pagsasabi ng sorry ang lahat? Mas mabuting simulan mo ng lumuhad at linisin ang sapatos ko pagkatapos mong tapakan ang mga paa ko. Halatang hindi papakawalan ng dalaga si Anastasia at gusto pa niyang ipahiya siya. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Anastasia ang kanyang mga labi. "Hindi ko natapakan ang iyong mga paa. How dare you deny stepping on my feet kung masakit na ang paa ko?" Nabigla ang dalaga sa galit.
Ads by Pop Future. Nang mapagtonto ni Anastasia na sadyang pumwesto sa harapan niya ang dalaga para mabangga siya, nagpasya siyang huwag nang mag-abala pa. Excuse me, please lumayo ka na. Kailangang umalis ngayon. Sa tingin mo ba makakaalis ka ng ganon-ganon lang? Pagkatapos, inabot ng dalaga ang gown ni Anastasia bago umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkapunit. Punit-punit ang tela ng satin sa gown ni Anastasia, at tumambad ang isang gilid ng balikat nito. Kaagad, inabot niya ang kanyang hubad na balikat. Habang gustong tanggalin ni John ang kanyang blazer para kay Anastasia, may ibang mas mabilis kaysa sa kanya habang mabilis nilang inilagay ang kanilang blazer sa kanyang balikat upang takpan ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, nagpapasalamat na lumingon si Anastasia nang mapagtanto na ang taong tumulong sa kanya ay si Elliot. Agad niyang nilunok ang kanyang pasasalamat. Kung tutuusin ay ayaw pa niya ng blazer ng lalaki. Alisin mo yung blazer mo. Bagamat alam ni Anastasia na makakaakit siya ng atensyon ng ibang tao, ayaw talaga niyang tanggapin ang kabaitan ni Elliot. Tumigil ka na sa panggugulo, bilin ni Elliot. Bakit ba ang tigas pa rin ng ulo niya sa ganitong sitwasyon? Sa kabilang banda, sinaman ng tingin ni Hailey na nakatayo sa gilid si Anastasia dahil nasaksihan niya kung gaano kabilis tinanggal ni Elliot ang kanyang blazer para matakpan si Anastasia. Ads by Pop Future. Hailey, susunduan kita mamaya, sabi ni Elliot bago niya hinaila palabas ng hall si Anastasia habang nagpupumigla si Anastasia sa mahigpit nitong pagkakahawak. Elliot, pakiramdam ni Hailey ay mababaliw na siya sa selos. How dare he leave me here para pabolaikin si Anastasia? Samantala, sa wakas ay nagawang tanggalin ni Anastasia ang blazer ni Elliot. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang kanyang maroon na bra mula sa punit na gown. Ang pagkakita kay Anastasia noon ay sapat na upang pagnasaan siya ng sinumang lalaki. Sa sandaling ito, nagdilim ang tingin ni Elliot bago siya tumingin sa kanyang matigas na ekspresyon at naiinis na nagtanong, seryoso ka bang aalis ng ganyan? Paano kung gawin? Kahit na tumakbo sa labas ng hubot-hubad, hindi iyon bagay sa iyo. Hindi alam ni Anastasia kung bakit, pero gusto talaga niyang makipagtalo kay Elliot at Azar. Isa kang ina sa isang anak, at dapat mo siyang isipin. Hindi pa nakilala ni Elliot ang isang babaeng madaling mena sa kanya. Sa ilang salita lang, at parang talagang kaya ng babaeng ito na abutin iyon. Tumigil ka na sa panggugulo, Anastasia. Hindi ka ba pwedeng makinig kahit minsan lang? Pagmamakaawa ni Elliot bago niya muling inilagay ang blazer sa balikat niya nang mapansin niyang huminto ang elevator. Mayroong ilang mga dayuhang lalaki sa isang diskusyon sa labas ng elevator, at mabilis na tinungo ni Anastasia ang pasukan nang hindi tinanggal ang blazer ni Elliot sa pagkakataong ito. Nang mapansin niya ang isang taxi na nagbaba ng mga pasahero nito sa gilid ng kalsada, mabilis siyang tumungo sa taxi habang suot ang blazer ni Elliot, at si Elliot ay nakatingin lamang habang isinara ang pinto ng kotse at umalis. Sa sandaling iyon, ang isip ni Anastasia ay magulo. Nagawa ko talagang sirain ang isang gown na nagkakahalaga ng 7 digit. Paano ako dapat magbayad para dito? Shitty. My Baby's Daddy Chapter 11. Pagkabalik ni Anastasia sa shop at ipaliwanag ang lahat ng nangyari, sinulyapan ng may-ari ng shop ang gutay-gutay na gown bago ito pinakinggan ng nakangiti. Ayos lang, Miss Tillman. Nakabili na ako ng insurance para sa damit na ito, at sila na ang bahala sa akin. I'm sorry. I'm really sorry. Lalong nakonsensya si Anastasia. Ayos lang basta magsaya ka, paniniguro ng may-ari ng tindahan. Bagamat na konsensya pa rin si Anastasia nang sumakay siya ng taxi para makauwi, pagod na pagod din siya. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay umuwi at yakapin ang kanyang anak hanggang sa ito ay makatulog. Sa wakas nakarating si Anastasia sa bahay bandang 10 p.m. Nang makita niyang nakikipaglaro pa rin si Francis kay Jared, sinabi niya, "Tay, bumalik na ako. Makakapagpahinga ka na, novel drama." Anastasia, si Jared ay isang napakatalino na bata, at hindi man lang masabi na 4 na taong gulang pa lang siya. Napakahusay mong tinuruan siya, bulalas ni Francis. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Anastasia na mapangiti habang nalaman ni Jared ang lahat ng mag-isa nang hindi niya kailangan na turuan siya, at ang tanging ginawa niya ay samahan siya.
Pagkabalik ni Francis sa kanyang silid ay naligo siya bago pagod na niyakap si Jared at hinalikan ito sa mukha. Matulog na tayo Jared. Dahil buong araw na naglalaro si Jared at pagod din, nakatulog siya sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi makatulog si Anastasia nang ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jared bago nabigla. Mga ad ng pop future. Bakit ang mga tampok ng mukha ni Jared ay nagsisimulang maging katulad ng kay Elliot? Hulaan na marahil iyon ay dahil siya ay maganda, at bawat magandang tao ay mukhang magkatulad sa isa't isa. Patunay ito na magiging napakagwapo ni Jared paglaki niya. Kahit nakakatakot na tao si Elliot, hindi maikikaila na gwapo siya. Kinabukasan, sinabi ni Anastasia kay Nigel ang lahat ng nangyari sa eksibisyon ng alahas habang si Nigel ay patuloy na nagtatanong kung siya ay nasugatan. Babalik ako sa bansa sa loob ng ilang araw, at paprotektahan kita, seryosong sabi ni Nigel, I'll treat ka sa isang pagkain pagbalik mo. Sure. Miss Jared too? By the way? Tumawa si Nigel bago sumagot. Miss ka na rin niya. Natawa rin si Anastasia. Noong Lunes, maaga siyang nagtungo sa laundromat para kunin ang blazer ni Elliot para maibalik niya ito sa kanya sa kumpanya. Pagkatapos ng isang tasa ng kape at tumugon sa lahat ng kanyang mga email sa trabaho, sinilip ni Anastasia ang oras bago tumawag sa landline ni Elliot. Hello. Isang magnetic voice ang umalangaw-ngaw. Anastasia ito. Aakyat ako ngayon para ibalik ang iyong blazer. Pagkatapos, ibinaba ni Anastasia ang tawag bago pa makapagsalita si Elliot. Mga ad ng pop future. Nang makarating siya sa entrance ng opisina ni Elliot, kumatok siya bago pumasok sa opisina habang matalim na tingin ang binigay sa kanya ng lalaking nakaupo sa opisina. Matapos ilagay ang blazer na nasa isang garment bag sa sopa, sinabi niya, pinadala ko ang iyong blazer sa laundromat para linisin na ito. Hindi ka ba talaga magpapasalamat sa akin? Naningkit ang mga mata ni Elliot habang nakataas baba para tingnan si Anastasia. Salamat, mabilis na sagot ni Anastasia bago umalis. Habang nakatitig sa babaeng umalis pagdating niya ay nagdilim ang tingin ni Elliot. Bahagya. Ito ba talaga ang babaeng gustong pakasalan ni Lola? Sa kabilang banda, nang bumalik si Anastasia sa kanyang opisina, biglang pumasok si Grace kasama ang isang tao bago siya nagulat, Miss Tillman, may bisita ka. Nang tumangala si Anastasia, natigilan siya. Hindi ba ito si John kahapon? Miss Tillman, nandito ka talaga. Nagulat si John na napunta siya sa tamang lugar. Pagkauwi mula sa eksibisyon kahapon, ang tanging naiisip niya ay si Anastasia, at nagpasya siyang hindi siya susuko sa paghabol sa kanya hanggang sa makuha niya ang kanyang puso. President Curtis, bakit ka nandito? Masayang bati ni Anastasia bilang panauhin, kung tutuusin. Kasabay nito, nabigla si John nang makita niya si Anastasia. Habang si Anastasia ay nagmistulang Diyosa noong nakagown siya, napaka-charismatic naman sa kanya. Damit sa opisina. Tapat na ang puting blouse at pencil skirt para magpa-sexy siya. My Baby's Daddy Chapter 20. Miss Tillman? Nandito ako para mag-customize ng mga alahas para sa kaarawan ng nanay ko sa susunod na buwan, at naisip kong umorder ng set ng alahas para sa kanya. Si John ay hindi nangangailangan ng pera, at gusto niya ng higit pang kaguluhan, kaya hindi niya naisip na mag-forking ng pera para kay Anastasia. Natural na hindi tatanggihan ni Anastasia ang isang pagkakataon sa negosyo na ibinigay sa kanya, kaya itinuro niya, Grace, pakikuha kami ng kape at isang pinggan ng prutas. Pagkaalis ni Grace ay mabilis na dumapo muli ang tingin ni John kay Anastasia. President Curtis, maaaring malaman kung ang iyong ina ay may partikular na interes sa hugis o kulay ng alahas. Mas gusto ba niya ang jade o kristal maliban sa isang brilyante? Magagawa ng mga diamante. Mas mabuti kung ito ay mas malaki at mas mahal, sagot ni John sa paraang diretso habang si Anastasia ay nakagat sa kanyang mga labi at ngumiti. Oo naman. Gagawa ako ng draft para sa iyong disenyo at ipapadala ko ito sa bahay ng iyong ina pagkalipas ng 3 araw. Ano sa palagay mo iyon? Dahil regalo ko ito para sa aking ina, mas mabuting ilihim ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ka pumunta sa akin pagkatapos mong gawin ang draft?
Isang tusong tingin ang dumaan sa mga mata ni John habang sinusuri ni Anastasia ang isang dokumento na nakayuko ang ulo. Oo naman, President Curtis. Kukintaken kita kapag tapos na ako. Oo naman. Ayos lang ako. Libre ka ba mamaya ng tanghali? Bakit hindi tayo sabay mag-lunch? Gayunpaman, hindi tanga si Anastasia at alam niyang sinusubukan siyang hampasin ni John. Gayunpaman, walang paraan para tanggihan niya ang isang pagkakataon sa negosyo, kaya tumango siya at sinabing, oo naman, alamin ang magandang restaurant sa harap lang ng kumpanya ko, magpapareserba para sa dalawa. Tumango si John bilang kasiyahan. Miss Tillman, maghihintay ako sa iyong pahinga, kung gayon. Bakit hindi ka maghintay sa lounge? Mas tahimik doon. Pinigyan ni Anastasia ng mungkahi ang lalaki bago siya pinaalis. Ads by Pop Future. Pagkatapos makitungo kay John, gumawa siya ng ulat kay Felicia habang tinitiyak ni Felicia na sasabihin kay Anastasia na isecure ang deal kay John, nang makita kung paano sila kikita ng malaki mula sa set ng. Nang pumunta si Anastasia upang kumain ng tanghalian kasama si John noong hapon, sinamantala ni John ang pagkakataon na ipagmalaki ang kanyang pananalapi at mga ari-arian pati na rin ang kanyang kumpanya, habang umakto si Anastasia na parang nabigla at nabigla. Pagkatapos ng pagkain, gumawa siya ng dahilan, sinabi na siya ay may isang pulong at nais na umalis, pinutol si John at iniwan siyang walang pagpipilian kundi pabolaikan siya sa burgwa. Nang bumalik si Anastasia, nakahinga siya ng maluwag bago bumalik sa kanyang opisina para magpatuloy sa pagtatrabaho sa kabilang banda, kinuha ni Elliot ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa isang tao sa opisina ng kanyang presidente. Hoy, Elliot, bakit mo ako kino-contact? Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng isang lalaki. Kilala mo ba si Anastasia Tillman? Diretso sa punto si Elliot. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Nigel, novel drama. Empleyado siya sa kumpanya ko. Nakabangga ko siya kahapon sa jewelry exhibition at napansin kong pumasok siya gamit ang pangalan mo. Nako, mukhang nakuha mo talaga ang QR Jewelry Group. Anyway, totoo na malapit na magkaibigan sina Anastasia at sa isa't isa. Totoong umamin si Nigel bago ito tumawa at nagtanong, kamusta siya? Ang ganda niya talaga, no? Ads by Pop Future. Tinusubukan mo bang habulin siya? Gayunpaman, hindi siya madaling ituloy. 3 taon na akong nagsisikap na sundan siya, ngunit hindi pa rin nagtagumpay, kaya maaari lamang manatili bilang kanyang malapit na kaibigan. Walang magawang sagot ni Nigel. Sa kabila noon, madilim pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Elliot. Paano mo siya nakilala? Remember the accident when my car flipped 3 years ago? Siya ang taong nagligtas sa akin. Kung hindi niya ako hinayla palabas ng kotse ko, namatay na sana kasabay ng pagsabog ng sasakyan. Siyempre, naaalala pa rin ni Elliot ang nakakatakot na aksidente sa sasakyan na naranasan ni Nigel noon. Saglit na tinahak ni Nigel ang Grim Reaper nang sumabog ang kotseng sinasakyan niya pagkaalis niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Elliot na si Anastasia ang taong nagligtas kay Nigel noon. Ito ba ay nakatadhana? Nangangahulugan ito na may utang na loob ang mga Presgrave sa mga Tillman. Elliot, babalik ako kaagad. Sa oras na iyon, magtatrabaho na rin ako sa burgwa para makasama siya. Tumigil ka na sa panggugulo. Babalik ka para manahin ang negosyo ng pamilya mo, hindi para habulin ang mga babae, saway ni Elliot. Well, kailangan mo akong tulungan sa pag-aalaga sa kanya sa kumpanya, kung gayon. Sa ganitong paraan lang siya nakasagot ni Nigel. Nang ibinaba ni Elliot ang kanyang telepono, may salungat na tingin sa kanyang gwapong mukha. Mukhang hinahabol din ni Nigel, ang paboritong apo ni Lola, si Anastasia. Pagkaraan ng 3 araw, binigyan ni Felicia ng berdeng ilaw ang draft ni Anastasia, at handa na itong ibigay kay John. Magandang araw, Presidente Curtis. Naglabas na ako ng draft. Maaari malaman kung kailan ka magiging malaya para maihatid sila sa iyo. Tanong ni Anastasia kay John. Hoy, pasensya na, pero nagmamadali pa rin akong bumalik mula sa business trip ko ngayon, at aabot lang ako ng mga 7 p.m. Paano ito?
Bakit hindi mo ipadala ang draft sa aking lugar bandang 8 PM ng gabi? Sa gabi. Agad na na-alerto si Anastasia.